Hello San Pablo, Marlon Magtibay here. At nandito tayo ngayon sa Ayala Malls, Fairview Terraces para sa Ozin Halloween Special. At medyo kararating ko lang mula dito. Actually, nanggaling ako ng Cubao at sumakay pa ako ng isa pang bus papunta sa Fairview, particular dito sa lugar na ito. Pero syempre, as always, it's the journey, not the destination. Pero somewhat, pag natapos na ako dito, meron naman akong madaling masasakyan na jeep pabalik naman ng Cubao. Pero sa ngayon, kita niyo naman sa dami ng mga tao na nandito ngayon, marami nga ang dumadalo dito sa event na ito. Try nating kahit pa paano makakausap, makapag-interview ng ilang con-goers at ilang cosplayers. But as you can see, ito yung stage area kung saan habang wala pang programa ay may pagkakataon ang mga cosplayers, kahit yung mga bata, na magti-trick or treat na umakyat sa stage para sa ilang minuto na photo op. At syempre, itong mga nakapaligid sa buong event area, kung saan maraming mga exhibitors, maraming mga merchants ang nagtitinda ng kanilang mga produkto. At masasabi kong maraming mga interesting na mga items na pwedeng mabili ng kahit sinong papasok dito sa event area. Yun nga lang, medyo mahigpit lang yung budget ko, kaya hindi ako makakabili. Pero yun nga, samahan niyo ako na pasyalan ang buong event area na to para sa Ozin Fest Halloween Special dito sa Ayala Malls, Fairview Terraces.
Okay, sa pagkakataong ito ay punta natin, tingnan natin iba't ibang mga sightseeings dito sa loob ng Ayala Malls, Fairview Terraces. Ang buong paligid ng event area ay hindi natin maiwasang mapaligiran din ng iba't ibang mga congoers at mga cosplayers. Ayun, ito, sa mga fans ng Genshin Impact at Honkai Star Rail, interesado kayo dito sa mga sa mga scroll posters na to, with the likes ni Ibiko, ni Kafka, ni Nahida. Ayan, meron yan dito, mga tote bags, yan, na usong-uso din ngayon. Ayun, patok din sa gaming ngayon ang mga mas malalapad na mga gaming mouse pads. Ito, mga katulad ng yan, design na One Piece, yan. Meron ding One Piece at Naruto na mas maliit lang yung lapad. Pero syempre meron ding mga extra size na na mga mousepad, kasi karaniwan sa mga size ng mousepads ay kalahati ng actual size nito. Yan. Pero syempre, mas malapad, mas malawak, mas malaki yung maigagala ng inyong mouse kapag kayo ay mag-i-scroll sa inyong paboritong laro. Ngayon, hindi pa man sumasapit ang year 2024, pero itong Collectors Fest Manila ay nagpo-promote na ng kanilang event sa April naman sa SMX sa Pasay City. Dito yung iba't ibang mga artist, local artist na nagpamahalas ng kanilang mga talento sa pagdo-drawing. Yan. Sarili nilang array ng kanilang mga products and accessories. Yung, of course, aside sa mga cosplayers ay maraming mga bata ang magpo-participate sa trick or treat. Aside dito sa event area na to na mas malawak, meron din ditong isa ring pwesto ng iba't ibang mga anime figures. Syempre, avid reader din ako ng Ozin at iba pang mga kanilang mga magazines, kaya may pwesto din ang Ozin ng kanilang mga archive ng mga magazines with the likes ng Otaku Zine, Otaku Asia, The Way of the Manga, How You Can Draw Manga at iba pa. Yan, Otaku Vault din, yan. So lahat sila, kung may mga na-miss kayong mga issues ng Ozin, pwede nyong i-avail yan sa mas murang halaga. Halimbawa, kunwari itong certain Ozin issue, you can avail din sa halagang 35 pesos each. O kung if fortune comes on your side, pwede mo siyang bilhin ng 3 issue like this sa halagang 100 pesos. Yan. Basta mga Otaku magazines, yan. 1 for 35, 3 for 100. Same goes din sa mga manga tutorial magazines tulad ng The Way of the Manga and You Can Draw Manga. Isa sa halagang 35 pesos, pero kung bibili ka ng 3, 100 pesos din. Yun. Kaya pagkakataon nyo na makabili niyan, napakasulit yan. At syempre, hindi rin mawawala ang mga iba't ibang mga figures. Ito, yan. Patok na patok pa rin, lalo na sa mga collector mga ito. Dito naman ang iba't ibang mga mini game booths na inihanda ng Ozin, lalo na sa mga magpa-participate sa trick or treat, lalo na para doon sa mga bata. Yan. Siyempre dito naman ang mini photo booth, again para sa mga trick or treat participants na sasali. Ayun, I think my duties here is done dito sa loob ng Ayala Mall sa Fairview Terraces. Bagamat medyo maikli lang yung stay ko dito, of course dahil nga sa Cosplay Props Commission. Enjoy naman, somewhat ay nakapag-video document na ako. At ayun, may mga na-meet akong
ilang familiar faces, lalo na yung mga taga San Jose del Monte, which is good naman. At yun nga, malayo din kasi yung yung biyahe ko kaya kailanganin ko ng sapat na oras para makabalik sa sa San Pablo. At syempre may mga gagawin pa ako doon pagbalik, lalo na mamayang gabi. But nevertheless, maganda naman ang maganda naman yung mall. If ever I had the chance, kung may oras pa ako dito, baka pamasyal man lang ako sa iba pang mga sites dito. Yun nga lang, medyo limitado lang yung limitado lang yung oras ko, limitado lang din yung budget ko. Kaya kakailanganin ko ng kailangan ko na makabiyahe na pauwi. And yun, hopefully sa mga susunod na pagkakataon, maybe siguro sa ESGS, again, team labas din ako. Pero bahala na. Kaya ayun, hopefully magawa ko rin maka-document kahit konti. Pero buti na lang dahil ito ay mall event, patuloy ditong sa Osin Halloween, yun, kahit pa ba nakakita ako ng iba't ibang site, mga sites na pwede kong matingnan. Ayun. So, ayun. So, after nito, uuwi na ako. Makapagpahinga ng konti. At may mga aktibidad pa akong gagawin doon pauwi ng San Pablo City. And with that, marami pong salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share. Ring the bell also hanggang sa susunod po nating pagkikita. Kung saang event yan, kung saan venue yan, abangan nyo yan. Ako po si Marlon Magtibay mula dito sa Ayala Malls, Fairview Terraces. I am logging out. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin. Lumalamig ng panahon. Stay healthy. Ingat tayong lahat.